Mismo AFP ang nagsiwalat na may mga retiradong sundalo at general na nagpapakalat ng anilay fake news. Kaya babala ng sandatahang lakas, posible may epekto ito sa kanilang pensyon. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Ang problema ngayon, pati mga retired natin, na mga kasamahan dati, pilit baguhin yung katotohanan, hahaluan ng mali. Babala ng AFP, posibleng matanggalan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno o yung inciting to sedition na labag sa batas. Pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, karango niya o two-star general ang pinakamataas na retired official na namonitor nilang nagpapakalat ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos kada buwan ang isang retired two-star general. Panawagan ni Trinidad, huwag gamitin ang militar sa isyu ng korupsyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Kapag may natukoy silang kailangan ng legal action, hindi raw silang mangingiming habulin ng mga ito sa korte. We are not taking it sitting down. So wag po kayong mainip. Nagtatrabaho po kami. Dati nang sinabi ng hepe ng AFP na si General Romeo Browner Jr. na may mga retiradong general na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Gayunman, tiwala si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok, 24 oras.